kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito, hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala. Sabagay, legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Yun, sapul. Sapul. Sana wag lang sila magaling kasi totoo naman. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera. So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo. Bongo. Nako, bongo na. Kumpare ta ka. Bongo, Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga tabawin nyo, nagboto kami sa Imuhabok. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Hindi na nalatan. Lagot. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, dalhin nila. Korea hiskot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga you have time pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Ihatag na ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw ba naman, promisan ka ng 20 pesos na bigas? Typical na talaga, textbook na scam. Wala. Talaga, pangloloko na talaga nakikita. Abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to, it's not a good example, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na tong mga
Yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty, isama mo yung corruption, plunder, bribery. Tingnan natin kung may tatakbo ba dyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao eh. And you're in a national position, you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. You should say something. Wala, tayo na lang. Kaya pa? Alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may faith na kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Hakbang ng Maisog. Maybe soon, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines, na mas maganda, mas maayos, mas paligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Hakbang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin yan. We should give them, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents, and, as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause Si Dada. na at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Inconsistent daw. Ako, Inconsistent. Kasi buti pa si Risa. nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Okay na yun. Tama na, marami pa magsasalita. Pero you fight for your country. Because as it seems now, nobody is, kundi tayo lang mga tao na nandito sa bababa lang.
So we will fight for that. And no one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat. Kayo lang yung maisog. Magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat. Thank you and God bless you all. Duterte! Duterte! Palakpakan po natin muli, Mayor Baste Duterte! Lipat na po tayo kay Master Judea. Napakagandang talumpati. Oh, Maraming live na, salamat po, live. Mayor Sige po. Duterte. Lipat na po Ngayon, tayo kay Master Judea. mukhang energetic pa rin ang lahat eh. Tama ba? Alright. Lipat na po tayo kay Boss Dada. Ay, kay Master Judea. Siya na, turn niya na. Dahil kilala din natin siya. Turn na ni Master Judea. Painitin natin ang buong umaga. Magbigay pugay kay Attorney Rixie